Ang isa pa pong hindi maka-move on, sino pa ba? Eh di kamusta ka na Pia? Tangina ka. Aray ko. Okay? Eto pa po ang isang hindi maka-move on. Ang ating Pia Cayetano, kamusta ka na? Tangina ka. Aray ko. Ayan. Nagtalo-talo po sila ni Risa Ontiveros kanina at nasupalpal. Aray ko. Pakinggan natin. Bring the body up to speed. No, the current law requires that there is a promissory note that is executed by the patient, and the reason for this, dear colleagues, is because a lot of the private hospitals, they do not have endless cash flow. They are also running a business. Karamihan po niyan ay mga single proprietary owners na mga doktor mismo, and they also have to pay for their staff, for their lab technicians. Si Pia po kampi po siya sa private at mga hospital. Si Risa naman po kampi po siya sa mga pasyente. Okay? Aray ko. Hindi na naman makabubol si Pia Cayetano, tangina ka. For they have to cover all the investments they made, the purchases of their equipment, etc. So the reason that the law requires a promissory note, kasi hindi naman din kayang saluhin ng mga private hospitals yung yung hospital bill ng mga pasyente. Sino magbabayad, di ba? I mean, common sense po sa lahat ng kahit sari-sari store ka, kahit anong negosyo mo, at some point somebody has to pay the bills. So ang law natin as it stands may promissory note, but the proposed amendment of the sponsor is provided that no promissory note shall be required of indigent patients who have been endorsed by the Medical Social Services Office of the hospital, medical clinic, or any similar facility to the Department of Social Welfare and Development. Provided further that those patients who are partially recovered shall sign a waiver undertaking that they are assuming the risk of the consequences for requesting for discharge despite having not fully recovered. So ang question po natin sa sponsor natin, magkano po ang impact nito sa ating private hospitals na wala ng promissory note? Magkano ba ang normal? Her Honor. Okay lang yung walang promissory note. Ang yaman-yaman ng mga private hospital eh. Ang laki ng problema mo, Pia. Aray ko. Para kang tanga. Magkano ba? Nabigyan ka ba ng private hospital? Aray ko. Diba? Kung wala kang promissory note, bakit? Wala bang records yun? Mga kababayan? Wala bang records yun? Pag pumasok ka ba doon, hindi ba re-records ang patient? Di ba nire-record? Hindi ba kinukuha na ng ID ang patient at ang mga kasama ng patient? Di ba kinukuhanan? Oh. Tanga-tanga ka eh. Sagabal lang yung minsan promissory note. Aray ko. Diba? Eh di kung hindi nagbayad, demanda mo. Basic. Diba mga kababayan? Oh. Pinoproblema ni Pia, kawawa daw yung private hospital. Walang promissory note. Eh di kung hindi nagbayad, demanda mo. Aray ko. Masyadong maepal kang bratinela ka. Can answer in any way she would like based on the data that she has. Ilan ba ang indigent patients natin na pumapasok sa DOH hospitals? Because for now, pag DOH hospital, sabi ng DOH at ng PhilHealth, wala nang babayaran. Yun ang zero balance billing. ZBB. I was gonna say zero sum, parang iba namang concept yun. Zero balance billing, ZBB. So yan ang DOH hospitals. And then, na-cover na ba yung LGU hospitals? Hindi pa. Okay. So yung question natin, when this was first brought up, I think we were deliberating the budget. Alam ng Senate President yan kasi siya yung chairman ng ating Committee on Finance. Yung question is, paano naman yung mga LGU hospitals? Kasi if you are a patient, you do not even distinguish between a DOH hospital and an LGU hospital. Basta you will go to a hospital that is near you and that can take care of you. So hirap na hirap yung mga mayor na masabi sa pasyente na, ay hindi ka namin covered kasi hindi kami DOH. LGU din pasyente, ha? They do not understand that distinction because in their mind, this is a public hospital. Sabi, ZBB. So later on, nag-clarify ang DOH na DOH hospitals lang. And then now, my understanding is they are piloting some LGU hospitals. I might have some numbers. I will also be happy to share what I have. But I believe it is incumbent upon the sponsor who is now proposing na wala ng promissory note kasi
Sino ang sasagot nito? Ang concern ko is, we are partners, public and private institutions are partners in delivering health service in this country. So we do not want to see these private hospitals shut down because wala na hong magbabayad ng kanilang mga bills. I don't know. Grabe na ka naman, Pia. Parang sinasabi mo naman na walang iya yung mga Pilipino. Sobra ka naman. Paano walang magbabayad? Grabe naman yun. Parang sinasabi mo naman na... Grabe ka naman, Pia. Napakawalang iya mo naman. Parang sinasabi mo naman walang iya yung mga Pilipino pag walang promissory note. Aray ko. Grabe ka naman magsalita. Anak ka ng po. Kaya mga kababayan, sino daw magbabayad? Magsa-shutdown daw yung mga private hospital. Seriously, Pia? Seriously? Ha? Seriously? Eh, yung mga mayayaman sa mapupunta, private hospital. Di ba? Tatanga-tanga ka ba? Aray ko. Parang sinasabi mo naman na laging tatakasan ng mga Pilipino yan. Meron naman option eh. Oh, pwede naman silang idemanda. Tanga-tanga ka. Aray ko. Di ba? Pag hindi nagbayad, bibigyan ng pag-uusap, magkakaroon sila ng agreement, at kung di tupad sa agreement, edi demanda. Aray ko. Oh. Para masaya ka, Pia. Para masaya ka. If there are arrangements that have been made already prior to the passage of this bill to ensure that these private hospitals will be paid. Because even the LGU hospitals, nandun pa lang tayo sa dry run or tawag doon? Pilot testing. So I give the floor to Her Honor to enlighten us because I would love to be able to support the needs of the indigent patients. But I also don't want the private hospitals to close. Oy, close Thank ka. you, Mr. President. Of course, I also share that particular concern of the gentle lady from Taguig and Pateros. As to her first question, kung magkano lahat-lahat ang magiging financial implications sa mga ospital kung maipasa natin itong batas na ito. Unfortunately, there's no concrete data of the universe of that amount. But at the very least, pwede nating sabihin na variable yung fees, no? The fees range from as low as 50,000 pesos to 1 million pesos per patient. Depende sa kaso. Then of course, we would need to multiply that to come up with a range, multiply that with yung pangalawang tanong ng gentle lady kung ilan lahat yung mga indigent patients ang hindi nakakasettle ng bills nila under the current system. And before I go to ano yung kapalit ng current system proposed in this bill, I would just like to note, Mr. President, na because of this concern being raised by the gentle lady, kaya alam ko rin po na Senator Joel will also propose amendments in terms of transparency of billing and charges dahil sa cost variability na ito. Alright, then dako na po ako, Mr. President, sa kung hindi na magpapatuloy yung kasalukuyang promissory note system, ano naman ang kahit papaanong mga garantya o reassurance sa mga ospital na they will be eventually paid. The bill proposes at least 5 which may be used either singly or in combination with each other. So the promissory note or yung katumbas ng promissory note shall be secured by any or a combination of the following: a mortgage over real or personal property of the Yes. patient, a relative, or a co-maker. B, a guarantee of a co-maker who shall be jointly and severally liable. Tama. Kita mo marami pong option. May co-maker. Yung mga ari-arian. Marami pong option. Marami pong pwedeng gawin ng option. Pero si Pia, kinukumplikado niya. Masyado siyang kampi sa mga private hospital. Putik. Private hospital yan. Diyan ang puntahan ng mayayaman. Sus ko po. Aray ko. Diba? Ang may nakita ka bang mga naka-BMW pumunta ng public hospital, Pia? Ko. Ha? Paano magsasara yan? May nakita ka ba naka-BMW, Pia? Nagpunta ng public hospital? Mercedes-Benz. Sige nga, nakakita ka ba ng Mercedes-Benz na naka-Mercedes-Benz, naka-Cadillac, na nakapila sa PGH? Aray ko. Wala ka makikitang ganyan. Dahil nasa private hospital yan. Doon sila. Dahil maraming pera dyan sa private hospital, sabi mo malulugi.
Aray ko. Oh, C, a deed of assignment. Dito importante, Mr. President, Gentle Lady, yung papel ng mga government financial institutions. A deed of assignment of the loan proceeds or benefits entitlement from the Social Security system or Yes. the government service insurance system yes. in case the patient is an active member. Yes, pwede niyang i-connecta sa SSS kung may makukuha ba siya sa pag-ibig. Pwede niyang i-connecta doon. Tama. Magaling si Senator Risa. Oh, hindi. Si Pia Cayetano po, ang impactang putang inan to. Di ba? Ang bratidela. Ano sabi? Baka magsara ang mga private hospital. Putik, private hospital magsasara. Excuse me? Aray ko. Excuse? Of D, a guarantee letter from the Philippine Charity Sweepstakes Office, and in the case nga po of indigent and financially incapacitated patients, a guarantee letter from the Department of Social Welfare and Development or the Department of Health. So, at least in the interim, Mr. President, between when dapat ma-discharge na yung indigent patient kahit may balanse pa siya sa bill and the time na mako-compensate nga yung ospital, ito po yung nakitang mga kapalit na mala promissory note o garansya para sa kanila, Mr. President. Mr. President, perhaps the sponsor can enlighten me because, with all due respect, yung binasa niyo po is Section 2, which states the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun ang binasa niyo. So this is, the promissory note will be secured by these items, yung inisa-isa niyo. What you told me is yung, ito yung mga kapalit ng promissory note. Hindi ho yan ang nakasulat sa bill ninyo, Mr. President. Bratidela talaga tong impacta na to eh. Aray ko. Ang hirap hindi. Alam niyo mga kapakaibigan, proposed amendment nga eh, aamyendahan nga eh. Ang kulit naman ni Pia, aamyendahan nga! Nga ni! Aamyendahan nga ni! Aray ko. No, Mr. President, it will be a different system. Kung dati the indigent patient and his or her family were on their own. Oh, kita mo ha. Intindihin mo ha. Kung dati, on their own. Ngayon sa amyenda, iba na. Aamyendahan nga ni. Aray ko. Amyendahan nga ni. Aray ko. To execute a promissory note kahit wala or kulang na kulang ang anumang collateral. Here, there is a promissory note in their name but backed up not by them all by their loan sum, pero itong mga social protection and government financial institutions natin. And without leaving this topic, if the gentle lady wishes to pursue it, just relating to an earlier question of hers, in terms of proxy data, yung tinatanong po nila na magkano magiging cost implications, lalo na sa mga private hospitals, kung maipasa yung batas na ito. So babalikan, If- sorry, just so for clarity lang, Yes. binabalikan niyo yung unang question ko kasi yung question natin ngayon is your response to me. Yes. So which one first? Oh, Because sabi hindi ko ba po, tayo- Mr. President, na without leaving this topic, just para hindi So ko balikan natin malimutan. yung sa numbers. Yes, Okay, I just sure. want to add Okay. yung sagot ko kanina dun sa isa sa mga naunang tanong ng gentle lady na to use proxy data, if private hospitals are claiming 7 to 10 billion pesos from PhilHealth, then at least for purposes of discussion, we could assume around that amount yung implication sa kanila kapag maipasa itong batas. So that 7B to 10B worth of payments due sa kanila ay ipasasalo natin sa ganitong bagong sistema. And then again, mindful Can of the... I comment on that one? Yes, Kasi Mr. otherwise, either I'll comment on this now. Bastos ka ba, Pia? Ha? Ganyan ba kayo pinalaki? Hindi kayo tado, hindi Alan. Hindi si ano ha. Hindi si Lino. Mabait si Lino. Aray ko. Ha? Bastos ka! Or ililista ko lang kasi It's all right, Mr. President. sige. So The gentle lady her may proceed. honor's theory is that based on the claim of private hospitals to PhilHealth, and her honor said it is 7 to 10 billion, yan yung ina-assume ng ating sponsor na amount that is needed to cover indigent patients. Yes, Mr. Saan mo President. nanggaling yung figure na yon? From PhilHealth, Mr. President, with this What is aggregated... the exact
line item for that because I've sponsored the budget of PhilHealth and maraming hinihingi ang PhilHealth. So hindi ko kayang tanggapin na yan necessarily ang pang-indigent because the record also shows napakaraming indigent patients who don't bother going to the hospital because alam nilang wala silang pangbayad. So this is probably the bill for lower middle class or middle class patients who cannot even cover the bill. Hindi pa yata ito yung sa indigent. So we have to be clear if we are going to mention numbers that this definitely covers the sector that we are referring to. Yun lang naman yung reason kung bakit nagtatanong ako ng numbers kasi nakakatakot magpasa ng batas na to at batas ko to at gusto ko naman talaga siyang pagandahin na hindi tayo clear sa figures natin, Mr. President. Yabang, men! Yabang! Yabang! Kamusta, Pia? Tangin na ka. Aray ko. Eh kung pumapasok ka kasi sa mga session, mapapaganda mo panalo yan. Di ba? Kung pumapasok ka sa session at hindi ka nagdadrama, pendeha, Aray ko. Yes, Mr. President, I'm just pulling up the disaggregated data for which we came up with this proxy data of a range of 7 to 10 billion pesos. And I will be giving that to the gentlelady during this interpellation or this period of amendments. Additionally, Mr. President, before returning to the latest concern of the gentlelady, mindful of the apprehensions and reservations raised by the good senator from Taguigan Pateros regarding the possible cost implications to government, the sponsor wishes to place on record that the provision is anchored on the availability of medical assistance programs of various government agencies as provided under this bill na binanggit ko nga, Mr. President, as well as, of course, the continued implementation of the government's zero balance and no balance billing policies. And in line with this, the sponsor is likewise inclined to accept the proposed amendment of the good senator from Taguig when she proposes it, requiring the Department of Health to establish the criteria for indigency and the requirements necessary to qualify for the said exemption at a later time, Mr. President. So the latest concern of the gentle lady was So her honor made a statement that there are other ways the bill intends to support the indigent patient. And her honor mentioned letter A, B, C, D, E. Sabi nyo, 5 po yun. Ang sinasabi ko po sa inyo, kindly educate me because yung sinabi nyo, wala yan sa bill. Ang naka-enumerate dyan na 5 items are, it says the promissory note will be secured by any of the following. So may promissory note pa rin. So her honor is simply addressing dalawang sitwasyon natin. Sino ang kailangan magbigay ng promissory note at based dun sa dito sa amendment nyo, the indigents will no longer be required to execute a promissory note. Tapos dinagdag nyo, pero ito yung mga pwede nilang gawin. Wala nga ho yun. Yung sinabi nyo, wala sa bill nyo. Ang nasa bill ay yung mga 5 items that are used to secure a promissory note. So that covers the people who need to pay a promissory note. So her honor has to clarify this because it's not what she's saying is not in the bill. actually, Mr. President, it is in the bill. In fact, in answering this question, nag-take off po ako dun sa page 3, line 17, section 2, na kinwote ng gentle lady from Taguigan Pateros. And kaya tinalakay ko po yun na in lieu of the current promissory note system, it's still called the promissory note here, pero hindi na po yung solong mga collateral o ano pa mang meager resources na meron yung indigent patient or family ang magsisecure niyan. Ang magbaback up na po nun ay yung mga social protection agencies at saka government financial institutions natin tulad ng SSS, GSIS, PCSO, DSWD, DOH. So in effect, Can Her the Honor promissory specific- note, if I may just ano ba naman to si Pia? Bastos naman to, nagsasalita eh. Aray ko. Bastos talaga to eh. this last sentence, the promissory note will no longer be issued by their lonesome nga po ng indigent patient and family, then bahala na sila sa buhay nila kung paano i-honor. In a way, it will be for the benefit of the hospital na mayroong hindi yung mahirap na iyon, pero may government institutions na nagsisiguro sa kanila na you will be paid, Mr. President. Should we suspend? Because what Her Honor is saying is not written in the bill. So I don't know if We Her may Honor suspend, would Mr. like, President, like but- me to approach and try to explain because I understand what Her Honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. You President, can we ask may your suspend. staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is Iyabang naman na ito rin, Pia. Yabang talaga, no? Manang-mana ka sa kapatid mong abnormal eh. Ang latang
Bakit po ba mayabang si Pia Cayetano, mga kababayan? Kasi nga po, pumasok na siya sa Oscar. Yan, pakinggan nyo po ha, oh. And the Oscar goes to... Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years. Yan, pasok na sa Oscar ang pusang ama. Aray ko. Kaya pala mayabang. Pasok sa Oscar. 10 years. And I didn't even hear any... And the Oscar goes to... Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Ooh. Some of you I've known for 20 years. Tanga, hindi ka nag-check ng GC mo, boba. Aray ko. Mag-check ka kasi ng GC mo. Aray ko. Sinungaling kayo magkapatid. Tanginan nyo, under attack, wala naman. Wala lang maniniwala sa inyo. Aray ko. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, Judas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi